Sometimes, we may not know what is happening. Learn to trust God and believe in His Word. Amen po ba? Pwede ba natin palakpakan ng Panginoon? Thank you, Jesus. Bakit po? Kasi sa tagpo na to hindi maganda. Bre mo, pinapatay lahat. Para ano? Ito ba'y katuparan na ang hari dumating na? Pero may patayang naganap. Bakit inalaw ng Diyos may mga patayang maganap? Pwede naman, i-keep na lang ni Lord, parang gawing invisible yung baby. Di kahit sino maghanap, kahit si King Herod maghanap, di niya makita. Invisible eh, ginawa ng Diyos invisible si Jesus. Hindi po. Yun po ay dito'y larawan na kung minsan may mga hindi magagandang mangyayari sa buhay natin. Hindi ibig sabihin, iniwan tayo ng Diyos. Kaya nga sa una pa lamang sinabi, kasama natin ng Diyos. Bakit? Kapag may problema tayo, may nakaharap, nakakalimutan natin kasama natin ng Diyos. Kung minsan sinisisi pa natin ng Diyos. Kasi hindi maganda yung nangyayari. Katulad nito, pinapatay lahat ng mga bata. Pero ang totoo niyan, ang Diyos ay kumikilos. Sapagkat hindi po nagtagumpay si King Herod. Now, balikan, jump po tayo sa verse 19. Ito na po. Verse 19. After Herod died. Patay na, hindi pa? Patay na. So, gaano bang katagal ang malakas ang hari, meron pa rin mas malakas sa kanya. Amen po ba? After Herod died, an angel of the Lord appeared in a dream to Joseph in Egypt and said, "Get up, take the child and his mother and go to the land of Israel. For those who were trying to take the child's life are dead." Anong message? Look up here. Ang sabi po sa book of Isaiah, "No weapon shall form against you will prosper." Mga kabiyaya, hindi tayo kayang patayin ng kaaway. Bakit? Hawak ng Diyos ang ating buhay. Amen po ba? At hindi siya magtatagumpay. Bakit? Dahil ang Diyos ay kumikilos sa atin. Palakpakan natin ang Panginoon. Come on, church. Naintindihan niyo po ba? Nagigets niyo po ba yung flow ng story? At kung ano po yung magagandang event na kuminsan binabasa natin, hindi natin naintindihan. Listen to this. God is working in our lives. He knows what is happening to us. And He will fulfill His promise to us that even the devil cannot stop it. Why? Because He is omniscient. Ang ibig sabihin po ng omniscient, He is powerful. Ang Diyos po ay pinakamakapangyarihan sa lahat. Jump po tayo sa chapter 3. Are we done with chapter 2? Yung po yung naganap. Now, chapter 3, verse 15. Puntaan po natin. Dito naman po, Matthew chapter 3, dito naman po binaptize si Jesus ni John. Okay. So, si John po ay nangangaral at nagbabautismo. Now, nung dumating si Jesus, at ang sabi ni Jesus, kinakailangan mo kong bautismohan. Ang sabi nga ni John, hindi ko karapat-dapat. Ikaw nga ang dapat magbautismo sa akin. O, sabi ni Jesus, let it be for now. Ngayon, ang sabi ni Jesus replied, let it be so now. It is proper for us to do this to fulfill all the righteousness. Ang sabi doon, then John consented. Chapter 3, binaptize si Jesus. Alright? Naintindihan po natin. Now, mabasa na naman po natin dito yung word na fulfill. Kaya po sa inyo, mababasa nyo, to fulfill what the prophet said, to fulfill, because book of Matthew is the fulfillment of the Old Testament. Now, jump po tayo, verse 16. Ito na. As soon Jesus was baptized, He went out of the water, and that moment, heaven was opened, and He saw the Spirit of God descending like a dove and alighting on Him. Verse 17, ito po ang sabi, and a voice from heaven said, "This is my Son, whom I love. With Him I am well pleased." Nung si Jesus po'y binautismohan, bumukas ang langit, patungo kay Jesus, katulad ng isang dove. Okay? At ano po sabi? "This is my Son, whom I love. With Him I am well pleased." Question, are you in Christ? Yes. Do you believe you are in Christ? Yes. Taas nga ang kamay kung naniniwala ka.
Naniniwala ka bang ligtas ka na? Naniniwala ka na kay Kristo ka? Ito ang mensahe. Knowing that we are in Christ, we can find strength in God's affirmation that we are His beloved children. Mahal tayo ng Panginoon. Alam niyo ba, dahil tayo na kay Kristo, ang tawag sa atin ng Ama, you are my beloved Son, and in you I am well pleased. Hindi ka pa nananalangin, hindi ka pa nag-church, hindi ka pa nag-iikapo, dahil ikaw ay na kay Kristo. Malugod ka sa harapan ng Panginoon. Amen po ba? Palakpakan natin ang Diyos. Mahal tayo ng Panginoon. Ang sabi na, in you I am well pleased. We are His beloved. Mahal tayo ng Panginoon. Kaya nga ang tawag sa atin, we are His beloved. Kaya po, nung malaman mo na ikaw ay mahal ng Diyos, nagbibigay ito ng kalakasan sa atin. Sapagkat mahal tayo ng Panginoon at alam natin, tayo po ay na kay Kristo. Again, and a voice from heaven said, "This is my Son. We are in Christ so that we are called a children of God. Whom I love, with Him I am well pleased." Yun po yung highlight ng chapter 3. Now, anong chapter na po pagkasunod ng chapter 3? Chapter 4. And now, magtatapos po tayo sa chapter 4. And you know the story, the famous temptation. Ito po, the temptation of the king. Nung tinukso ni Satanas ang hari ng mga hari. The temptation of the king happened in chapter 4. Ano pong ginawa ni Jesus? Siya po ay nag-ayuno. How many days? 40 days. Nag-ayuno po ang Panginoong Jesus. According to the law, Jesus did. And siya po ay dinala ng Espiritu para nga po siya ay tuksuhin. Alam natin ang story. At alam niyo po paano tinalo ni Jesus si Satanas? Remember, using the sword of the Spirit. Ano po ang sword of the Spirit? The Word of God. Ano po yung word? Rema. Word. Papakita ko na po sa inyo. Matthew 4:4, Matthew 4:7, and Matthew 4:10. Take a picture kung gusto nyo. Isa lang po ang sinagot ni Jesus sa tatlong tukso. It is written. It is also written. It is, for it is written. Lahat po ng pagtatangka, isa lang po ginamit ni Jesus, nasusulat. Kaya pag tayo tinukso, huwag mong labanan sa iyong sarili. Sabihin mo, nasusulat kay Kristo, kaya kong mapagtagumpayan ng tukso. Amen po ba? Huwag kang magtiwala sa sarili mong kakayanan. Do not put confidence in your flesh. Bakit? Ang laman po o ang flesh always wants what is seen. Kung ano ang pita ng laman, yan ang hatak ng laman ng flesh. Anong ginawa ni Jesus? Ginamit niya po. Siya po'y Diyos. Siya po'y hari ng mga hari. Pero pinagtagumpayan niya ang tukso sa pamamagitan ng salita ng Diyos. It is written, "Man shall not live on bread alone." Do not put the Lord your God to the test. Yung ginamit pong quote ni Jesus dyan sa Deuteronomy. Okay? Sabi doon po, worship the Lord your God and serve Him only. How many times tinukso si Jesus? 3 times. Ito po'y nagpapatunay na maaari pa rin tayong matukso o maaari pa rin tayong tuksuhin at patuloy tayong tutuksuhin. Sapagkat ang gusto lang naman ni Satanas, sirain niya ang buhay natin dito dahil wala na siyang magagawa sa magiging buhay natin sa hinaharap. Ganong katuso ang away. Pero dahil nasusulat, si Kristo ay pinagtagumpayan ng tukso, mapagtatagumpayan din natin ng tukso. For it is written, in Christ, we are more than conquerors. Amen po ba? Palakpakan natin ang Panginoon. Thank you, Jesus. Now look up here. Jesus teaches us how to overcome temptation by using the sword of the Spirit, the Rhema word of God. Never depend on your own strength. Just speak the spoken word. Ano po yung sinabi ng spoken word? It is written.
Madali lang. 3 words. It is written. Kapag tayo humaharap sa tukso, kapag tayo humaharap sa sakit o karamdaman, it is written, Lord, by your stripe, I am healed. It is written, Lord, that I am blessed because I am in Christ. It is written, Lord, you are with me. It is written, Lord, you are my shepherd. Yan po ang salita ng Diyos. Matthew chapter 4, natapos na po yung temptation. Ito na po nagsimula. Matthew 4:23. And Jesus went throughout Galilee, teaching in their synagogues. Ano po ginawa ni Jesus? Proclaiming the good news of the kingdom of God and healing every diseases and sickness among the people. Matapos po si Jesus ay bautismohan, matapos si Jesus ay tuksohin at siya'y nagtagumpay, sinimulan niya na po ang kalooban ng Diyos. At anong kalooban ng Diyos? Healing every diseases and sickness among the people, and He proclaimed the good news of the kingdom of God. Ano po ang patungkol sa kaharian ng Diyos? Ang sabi ng Panginoong Hesus, repent, for the kingdom of God has come near. Ibig sabihin po nung repent, change your mind. Huwag mong isipin na kayang iligtas ng relihiyon. Huwag mong isipin na dumating ng hari para ikaw ay husgahan. Dumating ang hari para tayo iligtas. Amen po ba? Palakpakan natin ang Panginoon. Thank you, Jesus. Diyan na po magsimula. And chapter 4, we will end the message. Now, listen to this or remember this. The King has come to fulfill the prophecy proclaiming the good news of the kingdom of God, demonstrating His power by healing every diseases, sickness, and among the people. Yan po ang Matthew chapter 1 up to 4. So meron po ba tayong natutunan? Now, lahat po ng ating mga highlight na natutunan, you can read on your own personal devotion at ma-appreciate ko, Lord. Salamat dahil ikaw ang hari ng mga hari na siyang ipinanganak upang ako ay ligtas at ako'y bigyan ng buhay na walang hanggan. Now, let's have personal life application. Number 1, see Jesus as King of your life and live in the abundance of His kingdom. Ano pong meron sa kaharian? Ha? Kung ikaw ay nasa isang kaharian, tanong ko sa'yo, magugutom ka? Hindi. Hindi ka magugutom. Anong meron sa kaharian? Puro kaguluhan o kapayapaan? Kapayapaan. Kaya sabi dyan, see Jesus as your King, as King of your life. Let Jesus be the King of your life. Hindi na ikaw ang nabubuhay para sa sarili mo. Si Jesus ang hari mo. And live in the abundance of His kingdom. Isaiah chapter 32 verse 1, my last verse. See, a king will reign in righteousness, and rulers will rule in justice, or with justice. The king will reign in righteousness. And the Bible says, Christ is our righteousness. We can live in the abundance of His kingdom. Mamuhay po tayo. Makita natin na si Jesus ang hari ng ating buhay. Now, Matthew chapter 5 verse 8. Ipagpapatuloy po natin yan next week. Amen po ba? Meron po ba tayong natutunan, mga kabiyaya? Palakpakan po natin ang Panginoon. Hallelujah! Again, pag sinabing book of Matthew, it talks about Jesus as King of the Jews or King of Kings. Siya po ang ating hari. And the big idea is, in Christ, I enjoy the benefits of His Word.